Narito na po ang resulta ng ating scan. P0093 fuel leak problem. Naku po, kaya naman pala sila nalilito eh. Fuel leak problem. Kapag po sinabing fuel leak or sa Tagalog tagas, hanapin mo yung tagas. Saan ngayon tumatagas? Yung fuel na yun, yung diesel na yun. Kaya pala ang nangyari, pinagkakalas na nila lahat yan para hanapin nila yung tagas. At dahil sa wala silang makitang tagas, ayan ang pinagdiskitahan nila ngayon. Yun pong SCB. At ngayon, ang kanila namang puntirya ay yung common rail. Naku, napakamahal, 60,000 pesos. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Makaka-relate kayo dito po sa vlog ko po ngayon. Dahil karamihan naman po ng mga subscriber po ni Autorads, kung hindi kayo naka-Fortuner, kung hindi kayo naka-Starex, naka-Montero, at marami pang mga common rail na mga makina ng inyong mga sasakyan, ang iba-vlog ko po ngayon. Ito pong may-ari ng Fortuner na ito ay halos mabutas na ang bulsa sa kabibili ng pyesa na ipinabibili ng mekaniko niya, pero trial and error. Mali-mali po yung mga pyesang naipapabili. Kaya po, dinala na dito sa Autorads para po magawan po natin ng paraan. Ito pong Fortuner na ito, kapag ginagamit po ito ng may-ari, halimbawa po, paakyat yung kalsada, naku, umasa ka hindi po yan basta-basta makakaabante. Inaapakan niya ang kanyang accelerator, ayaw magalit ng makina. So, ididiin niya na ang kanyang accelerator, halos 2,000 RPM lang yung galit ng makina. At samantalang dapat iyan ay, kung ididiin mo ng todo ang accelerator mo, ay aabot pa yan ng 4,000, 5,000 RPM. Pero hindi po nangyayari yun. Ngayon, pag umaatras naman siya, ganun din. Halos parang ayaw umatras, pero hindi po transmission ang problema. Dahil hindi nga po nagagalit yung makina, hindi tumataas yung RPM. Kapag naman daw po nasa patag sila, okay naman, nakakatakbo ng 70, 80, 90, pero siyempre kailangan bumuelo. Pero kung talagang ididiin mo yung accelerator mo, wala, hindi siya makabigay ng malakas at mabilis na takbo nito pong Fortuner na ito. Mga kapatid, ano po kaya ang problema? Maraming ganitong kaso na dadalin mo ngayon sa mekaniko at magpapalit ng fuel filter, ibababa ang manifold, ibababa ang EGR, pinakailaman na rin yung turbo, nilinis na nila, at maging yung mga sensors tulad ng map sensor na yon, yung MAF, ito, at maging yung MAP, yung manifold absolute pressure sensor, lahat yan ay nililinis nila. Meron pa nga dapat na gagawin dito, pabibili ng suction control valve, pero hindi na po pumayag yung may-ari nito pong Fortuner na ito. Ngayon, ito mga kapatid, kapag maranasan nyo na ang inyong sasakyan, kahit na anong brand, kapag yan ay hindi nagagalit ang makina, diesel po common rail, kapag inapakan nyo accelerator at hindi nagagalit ang makina, ang unang-unang isipin nyo ay yung fuel injector. Kasi pwedeng yung fuel injectors mo na 4 ay hindi makabuga ng maraming diesel. Kaya hindi ngayon nagagalit yung makina. Secondary mo na lang yung fuel filter. Pangatlo mo na lang ding isipin yung common rail. Kaya lang dito, umabot na po sa napakalaki ng gastos ng may-ari, pati yung tangke niya, pinababa niya. Pinalinis niya yung tangke. Siyempre, tapon na naman lahat yung diesel na yun. So marami na pong ginawa dito, pero hindi pa rin po naayos ang problema. Noong una pa lang pong pumunta yung may-ari po nito, dito po sa Autorads, ang unang sinabi ko na kagad sa kanya at kay Rudy, tanggalin mo yung injectors niyan, palinis mo na kay Chip, pabuksan mo. Sigurado, mayroong injectors diyan na kung gumagana naman ay mahinang-mahina ang buga ng diesel. Kasi nung nire-revolusyon nga ito halos walang usok na maitim kaming nakikita at hindi nga po talaga nagagalit ng gusto ang makina. So ngayon, tinanggal tong mga injectors na to at narito na nga po, nalinis na ni Chip itong lahat ng mga injectors na to, 4 po ito. So itong 3 ay maganda na ang buga nito. Itong isang injector niya, talaga pong wala. Bagsak na bagsak po itong injector na to. Ayan. Tinanggal na nga namin yung kanyang nozzle. Ayan. Ito yung kanyang nozzle at nozzle tip. Dahil po ito ay barado, hindi na po talaga ito nagtatrabaho ng maayos. So, ang konklusyon, isa po na injector niya ang talagang hindi na gumagana. Kung meron man siyang buga, kaunting-kaunti lang. Kaya hindi mo mapansin ngayon na pumapalya itong makina. Kasi kapag ang isang injector ay hindi na talaga nagbubuga ng diesel, papalya na yan.
hindi na kasi gagana yung isang piston mo. Wala nang combustion doon. Pero itong tatlong injectors na tinanggal po namin dito, ito ay medyo pasado na pero kulang pa rin. Kaya nga po, ang napagkasunduan namin ni Chief, pabilin ng 4 na nozzle ng opisina. Kaya nga po, kung ma-experience nyo na nag-low power kayo, bigla-bigla na lang, baka nga ang inyong injectors ay hindi na gumagana. Or may mga injectors kayo na mahina na ang buga. So dapat ang inyong mga injectors ay normal ang pagbuga niya ng diesel para naman maganda rin ang combustion sa loob ng makina. Ngayon, ito mga kapatid, meron pa kaming isang problema dito. Isang Mitsubishi Strada na ang problema naman niya ay namamatay ang makina, tumatakbo siya, biglang mamamatay ang makina. Injectors pa rin at iyan po ipapaliwanag ko sa inyo. Narito na po itong Mitsubishi Strada, galing pa po ito ng Batangas. Pero mga kapatid, may nakalimutan ako tungkol doon sa Toyota Fortuner. Meron din naman pong low power na pwedeng mangyari sa inyo, sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga SUVs, na magkakaroon kayo ng low power kung sira po ang inyong MAF sensor or sira ang inyong MAP sensor. Kasi yun namang dalawa na yun, ang sinusukat naman nun ay yung hangin. Eh hindi ba? Sa combustion po ay kailangan yung tamang mixture ng air at saka ng fuel. Ngayon, kung masisira yung mga sensors na yon at masisira yung turbo mo na nagbibigay ng additional na boost at dami ng hangin papasok sa iyong makina, ay pwede ka ring magkaroon ng problema ng low power. Ito namang Strada po na to, nananakbo ito ng mabilis, bigla na lang mamamatay. Ano kaya ang problema nitong Mitsubishi Strada po na ito? Dinala na rin to sa mga mekaniko, sa mga shops diyan sa Batangas. Nabutas din ang bulsa ng may-ari nito, kaya po nagdesisyon na sila na dalhin po dito sa Autoruns. Ang unang pinalitan po dito, fuel filters. Nagbaba na rin po ng manifold, naglinis na rin ng EGR. Lahat ng mga sensors na yan ay nilinis na. At maging yung turbo ay nilinis na rin na po nila. Pero mga kapatid, ganun pa rin. Hindi po nagbago ang problema. Umaandar siya, biglang namamatay. Ngayon, kapag po kasi ang problema ay ganun ang nag-i-exist, karamihan po ng mga mekaniko, ang unang-unang nasa isip nila ay palitan po ang SCV. Ang SCV po ay suction control valve. Yan po ay nakakabit mismo doon sa high pressure pump nito para naman i-regulate at kontrolin niya yung pasok ng malakas na pressure ng diesel. Ngayon ito mga kapatid, ito pong 4D56 na makina ng Mitsubishi Strada na to at maging yung sa mga Montero, ang suction control valve nito or SCV ay normally open. Ibig sabihin, kahit po hindi gumagana or hindi nakasusi ang inyong ignition, naka-open na talaga yung SCV na yun. At kapag ka in-energize mo yan, gumana na ang inyong makina, doon pa lang ngayon magtatrabaho na magkakaroon siya ng pag-regulate ng high pressure na dadaan sa kanya na fuel, yun nga diesel. Papunta doon sa common rail at papunta doon po sa mismong systems nito, papunta doon sa mga injectors. Yun ang trabaho ng suction control valve. Kaya, hindi mo pwedeng pagbintangan si SCV kung yung ikaw ay tumatakbo, tapos biglang mamamatay, ang papalitan mo ay suction control valve. Kaiba po kasi ito, yung SCV nito sa ibang mga brand, sa ibang modelo. Yung ibang mga modelo, normally close ang kanyang SCV, kaya po kapag nawalan ng power or supply, naputol yung wire sa mismong SCV, ay namamatay yung makina. Kasi sinashut off niya yung supply ng diesel. 9,000 pesos po ang presyo ng suction control valve na pinalit po dito sa Strada po na ito. Pero ang totoong presyo ng SCV, kung yan ay original, umaabot po yan ng 20 to 25,000 pesos. Nagkamali po ang pag-diagnose ng mekaniko nito dahil nga po hindi naman yun ang problema. Namamatay pa rin, mas marami na raw po yung times na ngayon ay namamatay ito, kaya iniwan na po ito, umuwi na yung may-ari nito sa Batangas para nga po ma-diagnose na namin at ma-troubleshoot ko na po ang problema nito. Bago pala ito pumunta sa amin dito sa Autoruns, dinala muna ito sa kasa, diyan po sa Batangas. At ang sabi naman po ng kasa ay papalitan daw po yung common rail. Naku, yung common rail, hindi ko lang maipapakita. Kasi nandoon sa kaloob-looban. Yung common rail po nito, nandoon. Ngayon, yung common rail na yon, nandoon nakakabit yung mga fuel lines papunta sa injectors. So, yun ang pinapapalitan nila. Alam nyo po ba kung magkano? Tumataginting na 60,000 pesos. Pero, bakit po ba yun ang kanilang pinagdidiskitahan?
Una, yung suction control valve. Pangalawa, itong si Kasa naman ay common rail. Pero doon sa unang mga mekaniko na gumawa nito, talagang tingnan nyo nga, malinis na yung buong engine bay kasi nga po, halos lahat ito ay naibaba na nila at mayroon pa rin pong problema. Ano po ba ang problema nito? Tingnan po natin sa scanner kung ano lumalabas. Narito na po ang resulta ng ating scan. Dito po ay makikita natin na mayroon siyang problema, P0093 fuel leak problem. Naku po, kaya naman pala sila nalilito eh. Fuel leak problem. Kapag po sinabing fuel leak or sa Tagalog tagas, hahanapin mo yung tagas. Saan ngayon tumatagas? Yung fuel na yun, yung diesel na yun. Kaya pala ang nangyari, pinagkakalas na nila lahat yan para hanapin nila yung tagas. At dahil sa wala silang makitang tagas, ayan ang pinagdiskitahan nila ngayon. Yun pong SCB. At ngayon, ang kanila namang puntirya ay yung common rail. Naku, napakamahal, 60,000 pesos. Kaya po umayaw yung may-ari nito at dinala dito sa Autoruns. Ano po ba ang problema nung fuel leak po na yan? Saan po ba nagli-leak? Pakinggan yung mabuti ang mga sinasabi ko dahil para sa lahat ng mga common rail ng mga makina ay pwede pong mangyari sa inyo to. At ito po talaga ang nangyayari sa halos karamihan ng problema ng ating mga makina. Okay. Kapag po fuel leak, kasi po, ang ating common rail, pati yung ating SCB, yan ay nag-iipon at nagre-regulate ng mataas na pressure. Megapascals yan. Halos 135 megapascals or 150 megapascals, iyon ang kailangan pressure na nandoon mismo sa common rail. Yung mataas na pressure na yon ay kailangan upang pagbuga ng ating mga injectors ay talagang hindi yung mahina. Yung mist talaga na halos parang nakita mo na smoke lang yung kanyang mist. Ngayon, dahil sa kailangan malakas yung pressure, kailangan maipon yun. Hindi kailangan sumingaw yun. Hindi kailangan tumagas yung pressure na yun. Kapag nagka-problema ang inyong injectors, halimbawa, yung kanyang backlick, yung kanyang return. Teka muna, kukuha ko na isang injector. Diyan na! Meron malalaman. Okay, yung sinasabi ko pong backlick. Kasi po, merong return ang injector. Dito papasok yung diesel. Dito ngayon yung return. Ito yung backlick. At ito naman yung buga ng ating injector. Kailangan ang buga ng injector ay tamang-tama. At kailangan din yung kanyang return ay yung tamang-tamang return din. Dahil, eto na, kapag ka malakas ang return nito, para siya ngayong nawawalan ng control, at yung pressure ngayon na dapat naiipon mo dahil ito papunta to doon sa common rail, yung pressure na yon, sisingaw yun. Parang ang tendency ngayon, nagkakaroon siya ng internal leak kasi wala ka talaga makikitang leak. Pupunta ngayon to sa return, pabalik doon sa ating tangke. Ngayon, ang mangyayari, yung pressure ay nababawasan. Hindi ngayon maipon yung 150 megapascals na pressure. Kaya ang mangyayari ulit doon mga kapatid, yung common rail high pressure sensor ay masesense niya na, nagbawas yung pressure. Kailangan 150 megapascals, nagbawas. So ngayon, hindi naman tao yung ating sensor. So ang sasabihin na lang niya, nagbawas yung pressure, may leak. Yun ngayon yung nakita natin dito na fuel leak. Kita ba, Glenn? Ayan. Yan ngayon nakikita natin fuel leak. Yun ngayon yung sinabi ng sensor papunta doon sa computer, sa ECU. Kaya nagkaroon ng fuel leak. Pero pwede rin ito pa, mga kapatid. Dito papasok ang diesel. Ito yung ating backlick. Tama naman yung backlick natin. Pero dahil sa malakas yung buga pala nito, may problema na mismo itong ating injector. Hindi niya na makontrol. Yung pressure na yon, talagang pag bumuga siya, ay para na lang gripo na malakas. Kaya nga nagpo-fuel knocks kayo. Sobrang dami ng diesel. Umuusok ng maitim dahil sobrang dami ng diesel, ganun din po ang mangyayari. Kasi yung pressure na dapat ay regulated, papasok dito, ibubuga nito, kaso sobrang lakas ang buga nito, yung pressure niya nababawasan din. Ngayon, ang mangyayari doon, dahil nabawasan yung pressure dito sa common rail, magsesend na naman ngayon ng data, si common rail high pressure sensor doon sa ECU, may tagas, may fuel leak. Yun. P0093. Yun ngayon yung problema. Kaya lang, kung hindi mo kabisado yung trabaho ng common rail,
ay malilito ka talaga kapag binasa mo lang yung resulta ng scanner na nakalagay doon, fuel leak. Hanapin mo ngayon yung mga leaks na yon pero wala kang makikita. Ang problema mo pala ay injectors. Yung SCB na pinalitan dito na worth 9,000 pesos, sabi ko nga sa inyo, iyon ay normally open na SCB. Kapag in-start mo ang engine mo, nakabukas na talaga yon. Magtatrabaho lang siya kung yung sobrang lakas na pressure na ibinibigay nitong transfer pump, yung high pressure pump, doon siya magtatrabaho para kontrolin niya yon, papasok ngayon yon sa common rail. Si common rail naman ang magdi-distribute doon sa 4 na injectors. Kaya kung magkakaroon ng problema ang inyong injectors, lalabas yung fuel leak. At kapag po sobrang lakas talaga nung lumalabas na pressure dito, tumatapon na lang halos yung diesel, ay ang mababasa mo dyan, large leak detected. Large leak detected. Magkakaproblema na ngayon kasi maghahanap sila ng sobrang dami na leak, na tagas kasi large leak. Yung mga mekaniko, binabasihan nila, bagamat sila ay mayroong scanner, kaso babasihan na lamang nila doon ay yung nakita nilang word na leak or tagas. Kaya naghahanap sila ngayon ng leak. Yun pala, ito pala ay internal leak or kung sa tao ay internal hemorrhage. Magkakaroon ng problema ang buga ng inyong mga injectors, merong malakas, so magkakaroon ka ng fuel knocks, magkakaroon ka ng misfires, at kapag po sobrang lakas talaga nung tumatapon or yung tumatagas na leaks na yan, hindi magkakaroon ng tamang combustion, mamamatay ang inyong makina. So kailangan po ipaayos ang inyong mga injectors para po mawala itong problema na to na P0093 fuel leak. Sana po makatulong sa inyo itong vlog ko na to. Halos lahat po ng may mga sasakyan na diesel ay ganito po ang inyong mga makina, naka-common rail. Ngayon, may mga mekaniko na nagkakamali talaga ng kanilang diagnose at pabibilin kayo ng mga pyesa. Malakas ang loob nilang magpabili ng pyesa dahil nga po yung problema na P0093 ay kasama naman talaga doon na pwedeng magkaroon ng problema ang common rail, pati ang SCB. Pero ito nga po ang sinasabi ko sa inyo. Unahin nyo na pagdiskitahan ang injectors. Dahil sa haba na rin po ng experience namin, bihirang-bihira yung common rail masira. Hindi pa nga ako nagpalit yan eh. Yung SCB, bihirang-bihira din. Minsan nagpapalit kami yan sa mga Nissan Navara, medyo sirain yan. Pero sa mga ganitong modelo ng sasakyan, lalo na itong 4D56, hindi halos sirain ang SCB nito dahil nga ito ay normally open. Ngayon, marami pang pinapapalitan sa inyo, nagkakamali ang mga diagnose, mauubos ang pera nyo. Sayang. Kaya dapat po kayo rin mismo maunawaan nyo kasi simple lang naman to, parang tao lang din yung sakit na ito. Kapag ka nagkaroon ka ng internal organs problem, talagang mabigat na problema yon. Pero para malaman mo yon, kailangan ay dalubhasang doktor ang titingin, di po ba? Palibasa, itong mga sinasabi ko sa inyo ngayon, parang hindi naman yata ito naituro sa TESDA. Ngayon, kung ito itinuro sa TESDA, marami pong mga mekaniko na sa unang pagkakataon pa lang, alam na nila kung ano ang problema ng P0093. At hindi na kayo ngayon mauubusan ng pera sa pagbili ng mga pyesa na hindi naman sira. Ngayon mga kapatid, sana po samahan nyo po ako na ibahagi sa marami itong vlog ko po na ito dahil halos lahat naman talaga ay gumagamit ng mga common rail na engine para po ito ay makatulong po sa lahat ng mga may sasakyan na diesel engine na common rail. Mga kapatid, sana po kung nagustuhan nyo itong vlog ko na to, paki-share sa maraming tao, paki-likes na rin po at sana huwag nyong kalimutan na mag-subscribe sa Autorans. Mga kapatid, magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat.